Umabot sa rurok ang labanan sa kalawakan sa pamamagitan ng isang dambuhala at umiikot na purple at yellow energy storm. Mula sa loob ng magulong enerhiyang ito, malakas na nagmura ang nakatagong kaaway, isinusumpa ang kanyang paghihiganti at nangakong papatayin ang sinumang umatake sa kanya. Bigla, isang higanti at matulis na red crystal structure na nababalot ng matinding pulang kidlat ang sumabog sa gitna ng mabituing kalawakan. Nadurog ang dambuhalang pulang haligi habang ang boses ng monster ay patuloy na sumisigaw ng mga banta ng kamatayan sa buong universo. Bigla, isang maliwanag na kislap ng gintong enerhiya ang humiwa ng direkta sa higanteng pulang istruktura. Lumabas ang Stellar Commander na si Mikoto mula sa pagsabog, kalmadong pinagmamasdan ang presensya ng Lord of Oblivion. Sa pamamagitan ng isang matindi at kumpiyansang tingin, inanunsyo ng higanteng si Mikoto sa buong battlefield na ang kaaway ay tuluyan ng natalo. Inutusan niya ang lahat ng natitirang mandirigma na tandaan ang isang partikular na pangalan. Nakatayo ng may dangal sa harap ng batang bayani, malakas na idineklara ni Mikoto sa universo na ang pangalang dapat nilang tandaan ay Liu Sheng. Habang nababalot pa rin ng nagniningning na gintong aura, mukhang gulat na gulat si Liu Sheng sa magarbong anunsyong ito. Masidhing sinabi ni Makoto na darating ang araw na lahat ay magiging proud dahil nagbuwis sila ng dugo para protektahan ang batang henyong ito. Lumulutang sa kalawakan sa paligid ni Liu Sheng, isang grupo ng mga mandirigmang tao ang masayang nagdiwang sa tagumpay, ipinagdiriwang ang kanilang bagong alamat. Ang matinding soul energy at ang malakas na boses ni Makoto ay umalingaw sa kalawakan. Umabot ito sa isang futuristic na space station, na nagdulot ng panginginig sa puso at isipan ng lahat doon dahil sa pagkamangha. Pagkalipas ng ilang oras, sa loob ng Mar-Ingel na opisina ng Stellar Commander, nakaupo ang higanteng si Makoto sa kanyang dambuhalang trono. Tiningnan niya si Liu Sheng na nakatayo sa paanan ng mga hagdan at seryosong sinabi sa batang mandirigma na hindi na siya dapat manatili pa sa baseng ito. Nakatayo kasama ang kanyang mga kakampi na si Haiji Dao, ang matangkad na maskuladong lalaking may goatee, at ang babaeng may maikling orange na buhok, mukhang medyo nalilito si Liu Sheng. Binanggit niya na kara-rating lang niya sa istasyon. Ipinikit ni Mikoto ang kanyang mga mata at kalmadong sumang-ayon kay Liu Sheng, ngunit matatag niyang sinabi na ang isang henyong tulad nito ay sadyang hindi nababagay sa ganitong lugar. Humiling pasulong mula sa kanyang trono, ipinaliwanag ng higanteng commander ang kanilang malupit na realidad. Binalaan niya si Liu Sheng na ang Lord of Oblivion ay hindi kailanman susuko sa mga madidilim nitong plano, at ang mga susunod na atake nito laban kay Liu Sheng ay walang katapusan. Tumangala si Liu Sheng sa higanteng commander at binanggit na sa kabila ng panganib, nagawa naman niyang sugatan ang Lord of Oblivion. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mukha ni Mikoto habang tinatanong ang batang mandirigma kung naniniwala ba talaga ito na ang level 14 ang sukdulang limitasyon ng kaaway. Nakatayo sa tapat ni Liu Sheng, inamin ni Mikoto na bagaman nakatama si Liu Sheng, ang pinsalang idinulot niya sa Dark Entity ay kasing liit lamang ng isang maliit na kalmat sa isang normal na tao. Naging seryoso ang tingin ng Stellar Commander. Ipinaliwanag niya na bilang isang level 14 warrior din, alam niyang hindi pa ipinapakita ng dark side ang tunay at buong lakas nito. Inamin din niya na dahil sa rami ng mga lower-ranked warriors sa battlefield, hindi niya pwedeng isugal ang pagsisimula ng isang all-out war. Nang may matinding tingin, nagbigay si Mikoto ng isang mabigat na babala. Sinabi niya na sa susunod na makita ng dark entity si Liu Sheng, gagawin nito ang lahat ng makakaya para patayin siya. Upang linawin ang kanyang punto, pinuri ni Mikoto si Liu Sheng, tinawag itong pinakamahusay na talento sa kasaysayan ng kanilang 100 star regions. Nanatiling tahimik si Liu Sheng, habang ipinapaliwanag ni Mikoto na ang tunay niyang battlefield ay magiging isang buong star system, o kahit isang buong star region. Hinikayat siya ng commander na huwag kumilos base sa bug zone ng damdamin at binalaan siyang huwag magpakulong sa kung nasaan sila ngayon. Matapos pakinggan ang payong ito, kalmadong tumingin si Liu Sheng kay Mikoto at nagtanong kung saan siya susunod na dapat pumunta. Ibinuka ni Mikoto ang kanyang maraming braso sa tuwa habang inihahayag ang sagot. Buong pagmamalaki niyang inanunsyo na si Liu Sheng ay dapat pumunta sa Tianwei Academy, ang pinakamahusay at pinakaimportanteng paaralan sa buong Tianhe Star System. Habang nakatayo si Liu Sheng kasama ang kanyang mga kaibigan,
Ipinaliwanag pa ni Makoto na sa academy, magkakaroon si Liu Sheng ng pagkakataong makatagpo ng maraming talentadong kaibigan at makaharap ang mga bagong karibal. Ipinag-cruise ni Makoto ang kanyang dambuhalang mga braso at ipinaliwanag ang plano. Maglalakbay si Liu Sheng doon kasama ang henyong si Aunung Turing, at si Makoto mismo ang mag-e-escort sa kanila. Tiniyak niya sa batang mandirigma na sa oras na lisanin nila ang battlefield na ito, magiging napakahirap na para sa Lord of Oblivion na bantaan siyang muli. Humakbang pasulong si Haiji daw at magalang na inilagay ang kamay sa kanyang dibdib, habang matatag na inaanunsyo na siya at ang natitirang miyembro ng grupo ay sasama rin kay Liu Sheng sa paglalakbay na ito. Napahawak si Liu Sheng sa kanyang baba ng may pag-iisip. Tahimik na pinapuna na ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa Tianhui Academy. Nagtanong siya kay Haiji daw kung gaano katagal ang biyahe. Ipinaliwanag ni Haiji daw na kung gagamit sila ng space jump, magiging mabilis ang biyahe at aabutin lamang ng 7 o 8 cosmic months. Nag-snap ng daliri si Liu Sheng at nagtanong kung kailan sila aalis. Matatag na sumagot si Commander Makoto na aalis sila agad-agad. Habang pinapanood ang higanting commander, gulat na gulat si Haiji daw. Naisip niya sa sarili na hindi pa niya nakitang naging ganito mapagpasensya si Makoto. Ang karaniwang tahimik na commander ay naglalaan pa ng oras para kalmadong ipaliwanag ang mga simpleng detalye. Humilig si Makoto at tinanong si Liu Sheng kung may iba pa itong katanungan. Sa isip ni Makoto, nagbiro siya na kung makikita siya ng mga tao na ganito Cab 8, tiyak na magiging breaking news ito sa buong sandaang star regions. Tumangala si Liu Sheng at nakiusap na makita muna ang ilan sa kanyang mga kaibigan bago umalis, at pumayag si Makoto at inutusan si Haiji daw na i-escort siya. Yumukod ng may paggalang ang mandirigmang nakaputing balabal. Habang naglalakad sina Liu Sheng at Haiji daw sa futuristic na hallway, pinapanood sila ng babaeng may maikling orange na buhok na may malungkot na tingin. Humakbang pasulong ang babae at kinakabahang tinanong ang commander kung talagang paaalisin niya ang henyo. Natatakot siya na ang isang taong may ganoong talento ay hindi na babalik sa kanilang base. Malambot siyang tinawag ni Makoto na Mina at ipinaliwanag na ang mga tanikala ay hindi kailanman makapipigil sa isang bituin. Sinabi niya na ang batang henyo ay sadyang nakatadhana para sa mas malalaking bagay. Napayuko si Mina na may namumulang pisngi at malungkot na inamin na nauunawaan niya, ngunit inamin din niyang malungkot siya dahil gusto lang niyang makasama si Liu Sheng ng mas matagal bago ito umalis. Bigla, tinawag ng matangkad na lalaking may goatee ang commander. Seryoso niyang itinanong kung talaga bang nagawa ni Liu Sheng na sugatan ang nakatatakot na Lord of Oblivion. Nanatiling tahimik si Makoto sandali habang naghihintay ang lalaki. Binasag ng higanteng commander ang katahimikan at kalmadong itinanggi ito, sinabing hindi eksaktong ganoon ang nangyari. Dahil dito, nakahinga ng maluwag ang lalaki at napahawak sa kanyang dibdib para kumalma. Inamin niya na alam niyang imposible para kay Liu Sheng na gumawa ng ganoong kabaliwan. Ipinaliwanag niya na gaano man kagaling na henyo si Liu Sheng, walang paraan para malampasan nito ang dalawang major power levels at makalmat ang isang supreme being tulad ng Lord of Oblivion. Gayunpaman, mabilis siyang itinama ni Makoto. Inalala ang nakabubulag na pagsabog mula sa labanan, nilinaw ni Makoto na ang pinsalang ginawa ni Liu Sheng ay mas malala pa sa isang simpleng kalmat. Nanlaki ang mga mata ni Makoto habang inihahanda ang pagbubunyag ng hindi kapani-paniwalang katotohanan. Ipinaliwanag ng commander na ang gintong atake ni Liu Sheng ay napakalakas kaya literal nitong naputol ang isang buong braso mula sa dambuhalang katawan ng Lord of Oblivion. Nang marinig ang nakababaliw na katotohanan ito, parehong nanigas sa gulat si Mina at ang lalaking may goatee. Nanlaki ang kanilang mga mata habang sumisigaw sa kawalang paniwala sa kung gaano talaga kahalimo ang kapangyarihan ni Liu Sheng. Dito nagtatapos ang ating video.